Anong masasabi mo dyan? Masarap ba? Baba. Masarap. Para may nakain na, tikman mo. O, diba? May buong mango, no? No? Yep. Coco. Ang galing naman uminom. Sanay na sanay na. Sarap. Yep. Sarap. Yum yum. Patingin nga kung ano yung laman niya. Ayan. Meron siyang graham. May mango. At saka yung mga mango meat na tinatawag. Yan, mga mangoes. Kanina mataas siya eh. Marami siyang mango kanina. Kaya lang nakain na namin. Coco, ito naman yung favorite flavor. Ano to? Double chocolate flood, tama. With cream cheese. Pero ngayon hindi ko pinalagyan ng cream cheese. Napunta na kami Baguio. Ano? Napunta na tayong Baguio. Doon ba meron ganyan? Ice cream na strawberry. Ah. Nagustuhan ko yan. Talaga? Eh yan, anong lasa ba niyan? Mango. Mango. Masarap siya? Tapa. Ito yung pangalawang in-order namin. Ang tawag dito daw ay penny pasta with brownies o cupcake. Kasi cupcake yung kanina eh, nakalagay. So, ayan. Yan siya. Maganda siya. Tignan natin kung masarap. And eto na naman po tayo, nagpapadudu. So, overall, dun sa mga natikman naming pagkain dito sa loob ng subdivision, yung mga nagtitinda na si Ma'am Elevate, yung paninda niya na penny pasta. Hindi ko alam kung paano banggitin. P-E-N-E. Tsaka with brownies, 8/10 kasi sa presentation, okay siya. Tsaka lagi siya, every time na magdi-deliver siya ng food, laging mabilis at tsaka mainit. Mainit pa. Tsaka, kaya masarap kainin. 8 kasi kulang siya sa moist. Tapos, parang hindi siya masyadong siksik. Parang foamy yung ano niya. Yung pinaka-tinapay nung cupcake niya. Then, sumunod naman kay Ma'am Rizzy Francia. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Suki na ako niyan. Lagi akong bumibili ng double choco kasi favorite namin. Lalo na pag may extra pearl at saka cream cheese. Ang masasabi ko lang, 9/10. Bakit 9? Kasi yung mango graham niya, hindi ko masyadong natikman yung graham. Pero, masarap siya kasi meron siya talagang mango meat. Yun, yung tawag, mango meat. Yung pinakalaman talaga ng mango, totoo siya. Hindi siya yung parang powder lang, hindi siya fake na ganun. At saka hindi siya tinipid sa sangkap. Meron siya mga pa-ek-ek si Ma'am Rizzy Francia na na meron siyang stevia. Kung gusto mong stevia sugar yung gagamitin mo kasi bawal ka sa sugar. Meron din siya mga add-ons na mga extra pearl, sinkers. Yun na nga yun eh. Extra pearl, mga coffee jelly, ano pa ba, mga cream puff, tsaka cream cheese. So, mura lang. Tapos, lalong-lalo na yung double choco niya, mura lang siya, 45 yata o 40 pesos. Tapos, kung gusto mo mag-add lang ng cream cheese, 10 pesos lang. So, 9/10. Yung double chocolate double chocolate flat ni Sis Rizzy Francia, masarap siya. Sobrang sarap niya. Siksik siya sa sahog. I mean sa sangkap. Hindi siya tinipid talaga. Talagang ma-chocolate siya. Marami siyang chocolate syrup. Meron siyang crushed Oreo. Marami din. Meron siyang pearl. Tapioca pearl. Nagustuhan ko yung fresh Oreo doon. Oh, ano sabi mo kuya? Nagustuhan ko yung fresh Oreo doon. Nagustuhan daw ni kuya yung crushed Oreo. Kasi talagang masarap naman siya talaga. Yun nga yung una niya. Nung una niya natikman yun, ang ginawa niya dun sa crushed Oreo, kinutsara niya. Kinutsara niya yung crushed Oreo. Dito ka titingin, kuya. Yan, kinutsara niya yung crushed Oreo kasi favorite niya talaga yun eh.
Tapos, yung kay Sis Elevate naman, yung penny pasta niya, medyo, kaya 9/10, medyo nakulangan ako doon sa pinaka melted cheese na nakalagay. Hindi ko alam kung melted cheese tawag doon. Basta yung nakalagay doon na melted cheese, parang kulang siya kasi medyo hindi nag-blend doon sa lasa ng pasta na medyo maasim. Siguro kung merong melted cheese, parang medyo na samahan siya na sapawan siya ng konting alat. Yun. Pero kung pang matanda, siguro okay na yun. Okay na yung ganong lasa. Pero kung bata, I would suggest na medyo dagdagan pa ng konting sweetness. Ayun nga. Tapos yung melted cheese. Kasi medyo inayawan ng mga anak ko yung medyo maasim na pasta. Pero para sa akin, masarap siya. Masarap kasi mainit siya. Pagka dinideliver nila, mainit. Gusto rin pala ng anak ko doon yung turon. Diba, kuya, gusto mo yung turon doon? Papa. Kasi every time na order kami kay Sis Elevate, siya yung nagre-request ng turon. Kasi masarap daw yung turon ni Sis Elevate. At saka eto nakalagay siya sa brown paper bag. Tapos, pag dineliver siya, sobrang init. Hindi mo agad-agad makakain kasi sobrang init, which is masarap. Kasi alam mong bagong luto, alam mo fresh. Susunod kong iba-vlog niyan, i-food review ko, yung biko ni Sis Neri Carion, napakasarap po. Kasi hindi siya tinipid sa, ito sasabihin ko na, hindi siya tinipid sa gata, hindi siya tinipid sa latik, yung nilalagay sa ibabaw. Tapos gusto ko kasi sa biko, ayoko na masyadong, although malagkit na bigas yung ginagamit, ayoko na masyadong malambot. Gusto ko yung parang may nakakain ako. May nangunguya ako na medyo matigas. Kasi ayoko ng sobrang lambot. Parang nakakaumay yung sobrang lambot. Kasi, tsaka pag sobrang lambot, parang hindi mo na matikman. Malasap yung gata. Yung sa kanya sobrang magata. Wala na akong picture kasi every time na i-vlog ko siya, nakakalimutan ko dahil pagkatanggap ko ng biko, kinakain ko na kaagad. Maalala ko na lang na i-food review ko siya, ubos na. Promise, masarap siya kasi andali niya maubos sa akin. Next ko, si Ma'am Fatima Salcedo. Si Ma'am Fatima Salcedo naman, ang masarap sa kanya yung mga palabok niya, at saka yung ginataang munggo. Masarap. Magata rin yung ginataang munggo niya. 2 beses na akong bumili sa kanya eh. Masarap siya. At saka pagka diniliver, mainit din. Tapos, tama-tama lang yung tamis niya. Hindi siya yung ganun katamis na kapag kinain mo, hindi ka mauumay. Tapos, magata siya. Hindi siya tinipid sa gata. Tapos, yung munggo niya, tama lang yung pagka-toast. Kasi alam ko, di ba, tino-toast yan bago yun. Hindi ako marunong magluto ng ginataang munggo, pero masarap siya. Tapos, yung palabok niya, masarap din. Ano pa ba yung nabili ko sa kanya? Yung palabok niya, masarap, masos. Sakto lang yung alat. Nagko-complement lahat yung lasa ng sahog dun sa sauce at saka dun sa pinaka pansit. Nung pansit or basta yon yung sotanghon ba tawag yun ng palabok. Yung bringy din masarap din sa kanya. Malasa, tapos hindi ka mauumay. Basta masarap siya. Yun din yung isa sa paborito ng mga anak ko yung bringy ni Ma'am Fatima Salcedo. Ko ay si Ma'am Zenaida Shoko. Ang mga binibili ko sa kanya ay mga ulam, especially mga beef. Gusto ko doon yung beef niya kasi malalambot siya na kahit beef siya, hindi siya yung parang rubberized yung laman. Malambot siya, as in malambot siya talaga pag ginagat mo, hindi mo na kailangan ng kutsilyo or anything. Kutsara, tinidor na lang, pwede na. Lagi siyang may free sabaw. At isa pang gusto ko sa mga niluluto niya, yung chicken sisig. Masarap din yung chicken sisig niya. Pwede sa bata. Kasi may choice ka doon kung gusto mong anghangan yung chicken sisig mo. Kasi ang pagkakaalam ko may nakahiwalay na sili eh. So kung gusto mong
anghangan, lagay mo yung sili. Kung ayaw mo, di yun na yan. Asitis na siya. Affordable yung mga price niya. So, for me, 9/10 yung score ko para kay Ma'am Zenaida Shoko. Mabilis ding mag-deliver sila Ma'am Zenaida, kasi once na mag-order ka sa kanila within 15 minutes, minsan 10 minutes, nandyan na siya. Mabilis sila mag-deliver. Pag-deliver sa'yo ng food, mainit pa rin. Masarap din siyang kainin. Mura lang din yung mga paninda niya. So, hindi ka lugi kasi beef yun pero mura. Tapos masarap pa. Halatang hindi tinipid sa sangkap. Itong taong to, busy masyado kasi ang mga ano niya, bila-bila, oh. Every time na iisipin kong yung umorder sa kanya, laging full na yung slot niya. Gusto kong matikman yung ano niya eh. Yung sisig niya. Oh, nagtitinda rin ako ng sisig pero gusto kong matikman yung sisig niya. At saka, ang sarap ng lumpiang ubod niya. Ang sarap din ng ginataang bilo-bilo niya with inangit. The best. Siya si... Tintadadan! Hulaan nyo lang sa next vlog ko. Pero, blockbuster siya. Every time na magtitinda siya rito sa Severa, blockbuster. Ubos na ubos. Tsaka ang dami niyang, dito client. Grabe. Bila-bila o yung niluluto niya. Isipin ko pa kung sino yung mga binibilhan ko dito. About sa food tasting na ginawa ko, para lang po yun sa aking panlasa. For me, yun lang po yung opinion ko. Para lang po sa panlasa ko. Ngayon, kung may iba kayong opinion, it's okay. Kasi opinion nyo yan. At saka panlasa nyo yan. So, ito yung mga seller na madalas kong bilhan ng merienda, tanghalian. Kasi talagang gusto ko yung mga luto nila at saka yung service nila kasi excellent service nila. Hindi sila bumabagsak para sa akin ng 5 pababa. Laging 8 to 10. Pero meron akong i-rate dito na 10 talaga siya eh. Grabe talaga, hindi ko lang matsyempohan tong isang to eh. Pag natsyempohan talaga kita, bibili ko talaga ng merienda mo. Hindi, joke lang. Lagi akong bumibili ng merienda niya, dati. Ngayon lang, hindi ko lang matsyempohan kasi hindi ko siya nakikita nagpo-post. Tapos pag nakikita ko nagpo-post, tandyang busy siya, tapos maraming bilao siyang ginagawa. Basta,